So yun, pasensya na guys kung medyo natagalan. Ito na nga pala yung continuation ng pagbuo natin sa Kawasaki Fury new breed na makina guys, no. So ngayon ibabalik na natin siya sa kanyang chassis. Alright, kung mapansin nyo guys, sinadya kung hindi mo na ilagay yung ating ito, yung may stator, tsaka sa likod yung ating crankcase cover sa may clutch side para medyo gumaan yung ating makina at may sampa ko siya dito ng maayos. Ayan na. Yan. Tapos yan. Pasok na yung isang axle natin. Checkan natin lalagay dito sa taas. Yan. Itong cap screw na to, napapasok dito. Right. Yan. Easy. Tsaka lagay natin itong dalawa. So dito guys, ibabalik ko na yung ating crankcase cover. Oil filter. Tapos ito yung kickstart return spring. Ayusin muna natin bago natin ilagay yung crankcase cover natin. Linisan muna natin tong dating kanyang gasket. Kaya nalagyan na natin ng gasket maker. So ilalapat ko na yung bagong gasket dito guys, no? Yan. So pwede naman kahit di tayo maglagay ng gasket maker. Ako para sure lang na wala tayong leak na mangyayari. Tapos ito pinaka-importante yung dowel guys, no? Para may guide tayo sa pag balik doon. Yan. Okay, yan. Tapos salpak na natin to doon sa kabila. So i-align lang natin tong guhit na to. Diyan. So may guhit rin na yan. Ayan, tapos pag nabalik na natin yung crankcase cover, balik natin yung mga screws. Magkaka-same lang naman ng haba yung mga screw na nakalagay dito guys. Alternate lang guys, no? Yan. Yung ating foot brake lever, yan. Tsaka yung tapos yung ating kick arm 10mm na back wrench. Dito na naman sa may magneto cover guys, side ating may stator. Linisan rin natin tong natirang gasket nito. Yan guys, nalinisan ko na ngayon. Lagyan natin ng gasket maker. Alright. Para siguradong wala talagang tagas dito guys, no? Kahit na may paper gasket ako doon, mas sinisigurado ko na naglalagay ako ng paper gasket dito. Anyways, hindi ko na naman ito babaklasin kasi basta sure lang yung internals nyo, gaya nito, yung para sa ating starter motor, yan, nakakabit na yan, pati ito. Huwag nyo kakalimutan yan. Tsaka mahigpit na yung pagkaka-nut natin dito sa ating magneto. Yan. Lagay tayo ng
gasket maker. Ang nagustuhan ko dito sa 3 band na to guys, kasi kahit manipis lang yung i-apply natin na gasket maker, sigurado ka namang walang leak dito. Tsaka high temp din kasi ito eh, kaya itong ginagamit ko. And then huwag niyong kalimutan yung dowel guys, yung dalawang dowel. Yan. Oh. Yeah. Hammer ni Torboy. Naikabit ko na yung lahat ng bolts dito na 8mm. Siyempre wag natin kalimutan itong drain bolt sa ilalim. Yan, katapos ng drain bolt, sunod natin ikabit yung ating oil filter. Alright. Yan, push lang natin yan dyan. Yeah, gasket breaker. Right, bago yan, kabit muna natin yung piston. Piston pin lock sa loob. Yan, nasa loob na guys. Ito yung nasa baba guys, no? Yung may groove. Alright, pasok na natin yung ating block guys. Yan. Ganyan ka-importante yung may dowel guys, para na-align yung ating block sa ating engine. Tapos dito, top dead center na agad natin. So paano malalaman kung naka-top dead center? Pag sinilip nyo dito, meron niyang line. Diyan natin i-align. Tapos habang naka-expose yung ating piston, naka-top dapat dito yan. Yan. Pag sinilip nyo dito, meron kayong makikitang timing mark na F or firing, tsaka T. Sa T nyo itatapat yung guhit. Tsaka ito. Yan. So after nyan, lagay na natin yung head. Diba? Huwag kalimutan tong chain guide. Yan. Stop dyan. Tapos yung ating metal gasket, yung bago. Yan. Para maganda yung kanyang seal. Tapos syempre yung dowel, huwag kakalimutan guys. At yan, kunti na lang matatapos na tayo dito guys. Sunod natin ikakapitis itong ating head. Yan. Saka yung ating timing chain. Yan. Tapos pukpukan natin ang rubber mallet. So una natin kakabit dito guys is dalawang habang bolt na to. Yan, dito sa kanyang side. Tapos higpitan natin ng 10mm yan. Yan. Tapos niyan, pwede na natin ikabit yung ating yan. Yan, higpitan muna natin ng 12mm. Tapos kung makikita nyo yung mark na to, yan. Ito yung nakatapat dito guys, no? Siyempre, double check natin dito. Pag naka-timing, naka-letter T, tapos ito, tatapat natin dito. Yan. Ganyan yan. Dalawang stainless na Allen screw. Allen bolt. Tapos syempre maluwag pa yan guys. Lalagyan natin tong tensioner.
sa pag ano naman guys ng tensioner kakabit, ikutin nyo man na to gamit ng flat screw na maliit. Ayan, hanggang sa makarinig kayo ng click. Yan, para mas madali nyo ipasok dito. Yan, kung mapapansin nyo, maluwag. Yan, pag release natin to, dapat hindi na yan maluwag. Yan. Yan, nagkaroon na siya ng tension. So, goods na tayo dito. Lagay na lang natin yung gasket maker. Next natin ilalagay dito sa kabila guys is itong ating oil bypass. Yan, sari na natin yung oil. So ito, try natin kung gagana na siya. Okay, so ganoon lang guys mag-assemble ng engine ng Kawasaki Fury na new breed. So kulang lang dito is yung kanyang exhaust pipe, footrest, and then konting tune up lang sa kanyang makina. So kung nagustuhan niyo yung video natin, baka pwedeng paki-like, paki-subscribe na rin para mas marami pa tayong matulungan at ma-share na kaalaman dito sa ating YouTube channel. Yan. Thanks for watching. Peace out. God bless.